أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة في الله، أهنيكم في هذا اليوم المبارك، أي يوم الجمعة، يوم الذي اختار الله سبحانه وتعالى على العباد وخير الأيام من الأسبوع، حيث ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير اليوم الأسبوع الجمعة. لماذا؟ لأن يوم الجمعة يوم الذي خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا اليوم الذي أدخله الجنة، ويوم الذي أخرجت من الجنة، ولا تقوم الساعة إلى يوم الجمعة. وهناك أيضا في هذا اليوم الذي يوجد ساعات أحب وأفضل الوقت عند الله لأن دعاءنا مستجاب. My dear brothers in Islam, Alhamdulillah, we know that we always gather together for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us, to forgive us, and increase our knowledge, and we may put into practice what we have learned, because there is no use of knowledge if you do not put it into practice. And Islam does not necessarily mean that you believe in Allah and without practice and without action. We gather today, Alhamdulillah. This is Yawmul Jum'ah. This is the best day among the week. And it was even narrated in the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that this was the day that Prophet Adam alayhi salatu wasallam was created in the day of Jum'ah. And this was also the day that when he entered into paradise, and this is the day when he went out from paradise. And nothing will happen, and the day of judgment will not happen except in the day of Yawmul Jum'ah. You see how blessed you are. How blessed we are, because we are in the day that we are listening some of the teachings of the Holy Quran. And not only that, because we are usually learning about the stories of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all the stories of the other prophets of Allah. And this also the day that there is a specific time that our prayers are granted and accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, dito napapaloob sa araw na ito ang ating mga panalangin na kung saan katanggap-tanggap ito sa Allah. Sabi ng mga pantas, dalawa ito. Una, napapaloob daw ito sa pagkatapos ng magsalam ang imam sa Yawmul Jum'ah bago mag-ikama. Sa pagitan noon ng ilang minuto, oras na yon na samantalahin mo na magdasal sa Allah. Lahat ng panalangin mo, ririndigin at pakikinggan ng Allah. At kung makakabuti sa iyo, ibibigay sa iyo. Kung makakasama sa iyo, hindi ibibigay sa iyo ng Allah. At yan naman tayo bilang Muslim. Batid natin, alam natin, anuman ang mangyari, anuman ang nagaganap sa buhay natin, ito ay siyang buti sa atin. Magtiis lamang. Magtimpi lamang. Dahil ang kantimpalan ng mga pagtitiis na ito, igagawad ng Allah ay ang kanyang paraiso. Pangalawa, sinabi nila ito ay magaganap sa oras ng bago magmagrib.
That is after Asar. Pero yung ibang mga ulama, doon sila malapit sa sinasabi na doon sa araw na bago mag-Jum'ah. Kasi maraming mga istibatu dalil at pati sa Quran, yung Yawmul Jum'ah. Anyway, mga kapatid, natapos natin yan at alhamdulillah, yan nga ang sasabihin ko, Ustad Abdurrahman, kami ay nagagalak na ikaw ay napadayo dito sa amin. At ito ay itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala at kami ay nagagalak na ikaw ay nakasama namin at nakita ng persona. Nakikita ka lang namin sa Facebook at nabanggit mo ang mga pinagdaanan mo, yung larangan mo sa da'wa, lahat ng mga yan, tayo bilang isang Muslim. Pakatandaan mga kapatid, innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Kailanman ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya sasayangin ang anumang naipundar na mabuti nating gawain. Yung mga nakaraan, na mga mabubuti na tinanggap yun ng Allah dahil sa ginawa mo yun para sa Allah. Sa oras na ikaw ay darating sa mga matinding pagsubok, makikita mo na pagagaanin sa iyo ng Allah ang lahat ng anumang pagsubok na ito dahil sa mabuti mong gawain at dahil sa pananalig mo sa Allah. Bago natin simulan at puntahan itong isa sa mga kaibig-ibig na kwento ng isang propeta na matinding pagsubok na dinaanan niya sa buhay. Sino sa inyo ang walang pagsubok sa buhay? Itaas ang kamay ang walang pagsubok. Abdullah. Saan si Abdullah? Meron. Yung iba hindi mo nakikita. Yung iba nakita mo, nakangiti lang yan, ang saya-saya mo tignan. Sasabi mo, Ustad, parang wala kang problema. Bro, parang wala kang problema. Sa mga sandaling ngitiin na ito ay hindi nyo alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Nasa nagdadala lang yun. Kapatid Abdurrahman, ano yun? Yung isang buong pamilya ng anak ko, matay. Kailan? Isa lang ang nabuhay yung pangalan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ang anak nyo po namatay yung buong pamilya niya? Kailan nangyari yun? 2018 si Abdullah, yung habis ko. Oh, Masya Allah. Hafid na siya ngayon, si Abdullah? Doon po siya nakatapos mismo sa Dawa sa madrasa namin sa Away, Isabela. Sa Isabela. May turil doon na hafid ng Quran? Kami po mismo nag-ano. Allah Akbar. Igawad sa inyo ng Allah ang kabutihan ng marami. Allahumma amin. Masya Allah. So, ibig sabihin, kapatid, Sheikh, ikaw, bro, tayo lahat, Ali Janaban, itong kwentong araw na ito ay siguro nababagay sa ating lahat. Napakinggang mabuti anong mga aral na dapat nating mapulot. Mga kapatid, sa isang tao, may tanong ko lang, no? May pahapiyaw na konti. Ano yung mga gustong-gusto natin sa buhay? Yung gusto mo na magkaroon ka, laging nananatili, doon ka masaya. Magbanggit lang kayo ng 3 bagay lang. Kasi alam ko marami yan eh. Yung iba hindi pa mapuno. Gusto niya lahat-lahat. Ayoko ng busaw. Ayoko ng ganun. Limitado lang. Yung mga main, yung mga alam natin na basic needs na gustong-gusto ng bawat isa sa atin. Una, ano? Ismail, very good. Kapatid na Ismail, kayamanan. Sino ba naman hindi naghahangad ng kayamanan? Ng pera, di ba? Kung ayaw mo maghangad ng kayamanan, pera, nga naman nakadiri. Nga naman waka pa nag-uli sa Pinas. O, di ba? Okay, aside from kayamanan, ano pa? Maayos na pamilya. Maayos na pamilya. Okay, very good. Pamilya. Oh, maganda yung nandun sa likod. Kapatid. Anong pangalan mo pa, kapatid? Amdi. Kalusugan. Health is wealth. O, isa na lang. Ano pa? Meron pa akong gustong marinig na hindi ko narinig.
Oh, bro. Kaalaman. Sana all. Kasi hindi lahat naghahangad ng kaalaman. Iilan lang. Pero mashallah, isa ka. Sa maganda ang hangarin, magkaroon ng kaalaman. Oh, Abdul Malik. Asawa. Dagdag asawa o may asawa na. Mashallah. Hindi nagkakalayo ang lahat ng mga hiling at gusto ninyo na mismo ang lumikha sa atin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit niya at sinabi niya sa Quran. Sa Surah Imran, verse 14. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Zuyyina linnas. Ipinabatid at sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaakit. Alam niyo yun? Ipinaakit o di kaya ay ipinaganda na hinahanap na gustong-gusto ng tao. Hinahanap, inaakit, iniibig. Ang alin? Lalo na mga kalalakihan, zuina linnas, an-nisa, ang mga babae. Oh, babae, sister, makinig ka sister. Dahil ikaw, nagdumami ang tao sa mundo dahil isa ka sa naging instrumento. Pagsubok kasi ang babae na siyang unang nagpasira sa mga unang henerasyon, lalo na sa mga angkan Israel. Pagkatapos ng mga babae, ano pa? Gustong-gusto natin na magkaroon ng mga anak. Wallahi, pag nag-asawa ka, mahal na mahal mo yung asawa mo, gusto mo magkaanak. Aywan ko lang, may mga ibang nag-asawa na sila. Sasabihin ng asawa niyang babae, ayaw ko muna magkaanak ng after 10 years na lang. Gusto ko pa enjoy yung buhay ko bilang bata pa, bilang sexy pa. Kasi pag buntis ka na, hindi ka na sexy. Inantay niya itong 10 taon, si Mang Bujaki niya padul na miniswaswaon, hanggat dumating 10, 20 taon hindi na nagkaanak, na karma. Ibinigay ng Allah na hindi na magkaanak. So, yung anak, mga anak, hinahanap natin yan. Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Ayun, yung pala yung nakalimutan natin yun sa unang aya. So itong mga ito na hinahanap ng bawat isa sa atin na gustong-gusto mo magkaroon. Ibig sabihin, hindi kompleto ang pagiging lalaki. Ibig sabihin, hindi kompleto ang pagiging tao. Hanggat bakit? Hanggat hindi ako magkaroon ng mga ganito. Mga babae, mga asawa, duwaya, makinig ka dito, duwaya. Yung mga gustong maraming asawa, maraming mga anak, at maraming mga kayamanan na napaparito na yung mga sinasabi nating mga ginto at mga pilak, pera, kayamanan, at ganun din ang mga hayupan ng mga baka, kamelyo, mga sasakyan sa ngayon, sa kapanahunan ngayon. That is interpreted by some of the scholars na it's about the cars nowadays. At yung mga, hindi lang bahay, yung mga lupain, na hanggang ngayon, pinagpapatay-patayan ng bawat isa ang mga lupa. Dahil sa lupa, nagpapatayan ng bawat isa. Kasi yan ang gusto ng tao. Hanggat ito ay bilang palamuti lamang.
na walang-wala ito sa Allah. Dahil ang pinakahangad na pinakamabuti ay lahat tayo babalik din sa Allah, at pinakamabuti na pagbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, nangangahulugan ang mga ito mga kapatid bilang palamuti lamang ito, at huwag dito kayong maghumalili. Huwag dito kayong mag-focus. Saan ka mag-focus? A'malu salih. Gawaing mabuti. Maski walang anak, kung talagang hindi binigay sa'yo ng Allah, anong magagawa mo? Magpakabuti ka ng mga gawaing mabuti. Marami kang anak, maraming anak, nagsisi. Sana hindi ko na lang ito'y pinanganak. Sana na lang, miyarapas, namatay. Bakit? Ang dami mo ng anak. Mahirap pala ng maraming anak. Kalaban mo ang mga anak mo. Hindi nila ako pinapakinggan. Tinaboy nila ako. Marami akong anak, para akong walang mga anak. Bakit? Nag-away ako. Wallahi, may nakita ako, at ito natunghayan ko to, na-experience ko to. Pamilya na ang dami niyang pagmamayari, hindi nagbigay ito dulot tulong sa kanya, pagsisisi sa bandang uli. May nakita ako na walang anak, walang pamilya, sapat lang sila, hindi mayaman, ang saya-saya ng buhay niya. Ang ganda-ganda ng buhay niya sa pag-aaral, pagbabasa ng Quran, nakagawa pa ng madrasa, hanggat mamatay siya na siya ay kinalugdan ng Allah, at saksi ako dahil nakita ko ang kanyang mga athar, yung kanyang mga gawain na mabuti. Ibig sabihin, kapatid Abdul Malik, hindi sapat na ang pagiging masaya at kompleto na gusto natin dito sa mundo ay itong mga nabanggit na ito. Itong isang propeta na binyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay maraming asawa at mga anak, at siya ay isa rin sa o kasama sa mayaman sa panahon na yun, na lugar na yun, at kasama rin siya sa maganda ang kanyang mga pangangalusugan. Ngunit sa kabila ng mga ito na meron siya, sinubukan siya ng Allah. Bakit, Ustad? Ba't ganun? Propeta siya? Namimigay ng kanyang kayamanan? Oo. Magandang pakikitungo sa mga maralita, sa mga mahihirap? Oo. Maganda at matutuo at tiwala niya sa Allah, sa tunay na nag-iisang Diyos. Innahu awwab. Siya ang pinakamabuti sa mga alipin na matimpik at sobra ang pagsamba sa Allah. So wala ka nang hanapin. Pero bakit siya sinubukan? Alamin mo, kapatid, si Propeta Muhammad, sinabi niya, asyaddul bala al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Ang tunay na may pinakamatinding mga pagsubok ay ang mga anbiya, ang mga sugo ng Allah at mga kanyang mga propeta. Sumunod dito ay ang mga taong mga mabubuti, mga taong nagsisigawan ng kabutihan at mga taong matakutin sa Allah. Pagkatapos sumunod dito ang mga katulad ng mga katulad nila na nagsisigawa ng kabutihan. So alamin mo, bro, na ikaw ngayon ay Muslim, balik Islam, may pagsubok ka. Huwag mong sabihin, Muslim ako, alhamdulillah, wala akong pagsubok. No, you are wrong. Because you will put into trials. Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu qauman ibtala." Pag si Allah ay minahal niya ang isang katauhan, pamayanan o ang isang tao, dadaan ito ng matinding pagsubok. Pero mayroon tayong ditong dapat unawain bago ang pagsubok na ito. Kasi, kapatid na Abdullah, ang pagsubok ay dalawang uri. Ulitin mo, Ustad. Dalawang uri. Ang pagsubok. Pagsubok na mabuti, biyaya at marangya. Pangalawang pagsubok, mga hinagpis, lungkot, hirap, problema. Saan ang gusto mo doon sa dalawa? Abdullah, alam ko nakasalamin ka, walang araw ngayon dito.
Hmm? Ako, tinanggal ko yung salamin ko kanina kasi nakapasok na ako rito. Ha? Mahilig din ako magsalamin, wag ba ko hamunin? Ayaw ko magsalamin ngayon. Mamaya ako magsalamin pag nasa labas na ako, may araw. Dalawa, kapatid Abdul. Allah. Ha? Kapatid Abdurrahman, kung ano ibibigay ng Allah, alimbawa papipiliin ka. Yun. Omar, kayo na mga tausog, papipiliin ka, anong gusto mo? Pagsubok na mabuti, biyaya, marangya, o pagsubok na hirap at hapdi at mga problema pasanin? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Takbir! Salungat sa'yo dyan si kapatid na Abdul Malik. Ang gusto ni Abdul Malik, ano bro? Anong gusto mo? Magkasalungat nga kayo. Ikaw yung pahirap, sa kanya yung gusto niyang pagsubok ay yung ikayo. Saan yung gusto? Kung ano ang ibigay ng Allah. Correct. Wala kang magawa eh. Wala kang choice. Bro, wala kang choice. Alam niyo yun? Buhay natin, wala tayong choice. Ikaw ba'y may choice ka nang maging anak mo itong pasaway? Ikaw ba mayroon kang choice na ang naging magulang mo ay ito? Na hindi siya pantay-pantay sa inyo? Gusto mo ba na ikaw ba makapili na ito ang magiging pinsan mo? Na ambot sa iyang kinabuhi? Hindi mo mapili kung sino kang mag-anak mo. Sinong mga anak mo. Kung sino ibinigay ng Allah, tanggapin mo. Wala kang magawa. Hindi ba? Diyan na Muslim. Muslim tayo. Tumanggap. Ano yung ibinigay ng Allah? Meron. At minsan, maski pumili ka na gusto mo, pag dumating yung panahon, sasabihin mo, bakit ito siya? Dili naman siya akong gipangita. Ha? Hindi ito ang hinahanap ko. Pero bakit ganito? Laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudriku. Hindi lahat ng gusto ng tao ay kanyang makakamit, magugusto. Ang mga tatlong pagsubok na marangya, na mabuti na ito, ay lahat nandito kay Propeta Ayub. Alayhi salatu wasalam. Mayaman na mayaman. Ang yaman niya, mayroon siyang mga palayan. Malawak ang kanyang lupain. Ang lahat ng tumutubo na mga gulay, mga puno na mga prutas, lahat ng anumang mga tumutubo na pinagkukuhanan ng benepisyo ng mga tao, ipinamimigay ito lahat sa mga maralita at mga may hirap, kukunti lamang para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sana lahat ganun ang mayaman. Di ba? Maganda rin ang kanyang pamilya dahil marami siyang asawa at marami siyang mga anak. Banggit, sobra 10 ang kanyang mga anak. At dahil doon, patuloy ang kanyang paghuhumali na pagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay laging nagpapasalamat. Lidhalika sammahu abdun awwab. Ang awwab ay yung tao na laging palagian na nagsusumamo, nagpapasalamat, nagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatawfikan wala ating mga tablig. Ha? Malaki yung pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang kwento ng tafsir ni Ibn Kathir at ibang mga mufassirin, pagsubok ito ng Allah, dahil yun nga, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Wa ilayna turja'un. Katotohanan, lahat ng nabigyan ng buhay ay makakatikim ng kamatayan. All living things, lahat mamamatay, makakatikim ng kamatayan. Pati ang mga anghel, pati si Iblis, si Satanas, ang mga hayop, ang lahat. Pag dumating itinakdang oras ng kamatayan mo,
Tapos sabi dito ng Allah, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ, katotohanan, susubukan namin kayo ng mga pahirap. Omar, okay. Nauna yung pahirap. Kaya kung ako ang tatanungin, bro, kung ang pahirap na pagsubok ay mas makakabuti sa akin na makakalapit ako sa Allah at ang igagawad niya sa akin ay paraiso, mas pipiliin ko yun. Kaysa subukan ako ng yaman, karangyaan, pera, lahat ng mabuting biyaya, pero ang kapalit naman nito ay napapalayo ka sa Allah. Ilang tao na sinubukan ng marangya, pero napalayo sa Allah, nakalimot sa Allah, para pumuri, lumuluwalhati sa Allah, dahil sa pera, dahil sa yaman, dahil sa kapangyarihan. Ngayon, si Ayub, alayhi salatu wasalam, ikinukwento na sabi minsan ni Iblis, ya Allah, nagiging bantog lang siya na alipin mo na mapagdasal sa iyo dahil sa mga biyaya na ibinigay mo. Subukan mo ako para subukan siya. Bigyan mo ko ng pagkakataon para subukan anong mangyayari sa kanya. Anong pagsubok? Sige, bigyan mo lang ako. Hanggang sa tafsir ng mga ibang mga pantas, binigyan ng pagkakataon si Iblis na subukan si Ayub sa pamamagitan ng kanyang yaman. Anong nangyari sa kanyang yaman? Nasunog lahat ang kanyang mga palayan. Nawala sa parang isang bulag na nawala. Alam niyo bro, ang yaman mo na tinatago mo, ang kalusugan mo na tinatago mo, ang lahat ng anumang pinagsisikapan mo na hindi magalaw at mahal na mahal mo, wallahi pag gusto ng Allah at pagsubukan ka, saglit lamang mangyayari agad. And this is based on my experience. May 23, 2017, nandoon ako sa Marawi. Nauwi ako ng Marawi Siege. Pati yung mga pasalubong na ibibigay ko sa mga pinsan ko, kamag-anak ko, kaibigan ko, nasunog tingali. Na-appeal dito sa sunog. Sabi ko, sayang, hindi ko naibigay yun. Wala. Pera, nasunog. Mga alahas, titulo, lahat nasunog. Nasaan napunta? Yung iban, gikawat ng mga sundalo. Hanggang ngayon na hindi pa mabigyan ng hustisya. Dami kayang yaman na nasunog dyan sa Marawi, na hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit hindi pa makita-kita. La ilaha illallah. Pwede mawala, bilang sa isang araw, mawala kung ano. Napaka magalusog ka ngayon, pwede kang lumabas dyan, madapa ka, butol yung ulo mo, butot, ospital, di ka na makagalaw. Kailan yun nangyari? Ngayon lang. Imposible ba sa Allah? Hindi, pag itinakda. Ha? Oh, yan nakikita nyo ngayon dito sa Facebook. Manood kayo dyan sa Facebook. Mahilig kayo sa Facebook. Tignan nyo yan yung nangyayari dyan sa LA. Sa Los Angeles. So ngayon, sinubukan si Ayub. Sabi na mga palayan ng kanyang mga anian na ipinamimigay sa mga mahihirap at mga maralita. Nagkatawang tao si Iblis na para magtaswis sa kanya at dumating sa kanya, ya Ayub, na parang tigulang matanda. Naunsa ni imong kinabuhi karon? Anong nangyari sa iyo, Ayub? Napakabuti mo sa mga mahihirap. Napakamabuti mo sa Allah. Pero ito ang parusa mo, nakahatungan mo, na wala na ang mga yaman mo, naging mahirap ka na, wala ka nang maibigay. Siguro kung mapunta yun sa iba sa atin, oo nga, hindi ko alam bakit ako pinarusa ng Allah na mabuti naman ako sa mga tao. Wala naman akong kasalanan. Allahu Akbar. May ganun? Meron, wala? Oh, kayo na umamin. Kayo yun. Inamin nyo. Ha? Siguro ako rin, minsan ganun din. Tao tayo, hindi natin katulad ang pananampalataya ng mga anbiya. Pero nung dumating yun sa kanya, anong sinabi niya? Inna lillahi ma'akhad, walahu ma'a'ata, wa kullu shay'in indahu
li'ajalin musamma. Itong lahat ay ibinigay ng Allah. At walang karapatan na tumanggal at umalis dito maliban sa Allah. At pag tinanggal at kinuha ng Allah ang kanyang pagmamayari sa takdang oras na itinakda, mangyayari at mangyayari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Meron ba pagsubok na ganun? Masya Allah. Oh, may mga nakikita ako. Meron din ako nakita na sunugan, nagiwalay sila ng asawa, nawalan ng mga anak, lahat-lahat. Ano nangyari? Bro, kumusta? Alhamdulillah. Bakit? Ito ang nangyari. Ha? Alhamdulillah. Oh, bakit? Kasi hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inamrahu kullahu khair. Kamangha-mangha ang sitwasyon ng isang tunay na mananampalataya. Lahat ng anong mangyari sa kanyang buhay, lahat ito ay mabuti sa kanya. Tinatalima, tinatanggap na mabuti sa kanya. At sinasabi niya sa kanyang sarili, pag dumating ang mga mabuting biyaya, lalong nagpapasalamat sa Allah. Pag dumating ang mga pagsubok, nagtitimpi at walang pagsisitsi at tinatanggap niya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi yan makikita maliban lamang sa mga mananampalataya. Yung ibang mananampalataya na plastic, Tupperware, yung klase na, anong magandang plastic na uri? Yung oklo o okle o Tupperware? Pyrex. So, si Ayub, alayhi salatu salam, lalong nagpasalamat sa Allah. Nagsujud. Ya Allah, sa iyo yan. Kinuha mo, karapatan mo. Wala kong say. Yan lang ay pinagkalumbog lamang. Una pa lang natalo na si Shaitan. Inna kada shaitani kana dhaifa. Ang mga bulong ni Satanas, mahina yan. Pero ang bulong ng babae, mas malakas kaysa kay Satanas. Oh, totoo yan. Tinatawanan ninyo ang sarili ninyo. Inna kaydahunna azim, sabi ng Allah. Ang mga babae, ang mga plano nila, mas matindi. Magplano, dakila, pero hindi mo nararamdaman. Yun pala, banang huli, talo ka na. Tiway ka na. So, ya Allah, aking Panginoon, natalo talaga, hindi ko makuha si Ayub. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Susubukan ko siya. Ano? Wala kasing matindi minsan sa tao na minsan pag sinubukan siya sa kanyang pamilya. Lalo na ang anak mo, mga mahal mo sa buhay. Binigyan ng pagkakataon. Sinubukan. Sa isang kwento ng mga mufassir, ang nangyari doon sa bahay ni Ayub na napakalaki, parang bumunggo, tapos namatay ng sabay-sabay ang kanyang mga anak. Yung iba naman daw, sabi dito, sa kwento dito, ay araw ngayon, tapos pangalawang araw, isang araw, nagkakasunod na namamatay ang kanyang mga anak. Hanggat walang natira sa kanyang mga anak. Ganon din, nung dumating itong pagkakataon na ito, dumating uli si Satanas, si Ayub. Ano nangyari? Nawala na ang lahat ng yaman mo? Pati na rin ang mga pamilya mo, mahal mo sa buhay, wala na rin? Ganon din muli ang sinabi niya, Inna lillahi ma'aka, wallahu ma'aka, inna lillahi ma'aka, wallahu ma'aka, wa inna kulla syai'in lahu li'ajalin musamma. Lahat ito ay mula sa Allah, kukunin ng Allah ang anumang pagmamayari niya, at pag dumating ang mga oras na itinakda na kukunin niya, mangyayari ang mangyayari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Galing tayo sa Allah, babalik din tayo sa Allah. Sapat na yan. At lalo siyang napamahal at nagtimpi sa Allah. Mga kapatid, bakit? Anong aral na dapat natin makuha rito? Alamin ninyo, sa bawat pagsubok sa atin, may katapat ito na gantimpala. Kung matitiis mo. Man radiya biibtila'illah radallahu alayhi yawm al-qiyamah o ajzahu Allah yawm al-qiyamah. Wa man sakhata, at ang sino mang hindi makontento o hindi siya nagrereklamo siya o lalo pang sumasama ang loob niya sa mga pagsubok na ito, ganun din lalong pahirap sa kanyang buhay. Kasi ang mu'min talaga, bro, ang pagsubok na ito mula sa Allah at tatanggapin mo ito mula sa Kanya. Dahil alam mo ito na mahal ka niya. Mahal ka ng Allah, bro.
kung ikaw dumadaan ng matinding pagsubok. Tingnan niyo ang pagkaiba. Ang mga pagsubok ng mga kufar dito sa mundo, pag sila ay sinubukan, grabe ang kanilang mga hinahing sa buhay. Why me? God, why me? Nawala na ang lahat. Anong resulta? Mag-inom, magbabae, nawala na, depressed. Yung iba hindi makaya, magpapakamatay na. Ang Muslim hindi. Ang totoong Muslim, tatanggapin niya yun sa Allah. Ya Allah, anong pagsubok itong dito sa mundong ito? Panandalian lamang ang mundong ito. Ang hangad ko ay ang araw ng paghukom. Anong patindi na dumaan sa akin na pagsubok? Mas matindi ang dumaan sa mga pagsubok sa mga propeta na pinakamamahal mo. Ako pa kaya na minsan ay sumisilip doon sa aming silingan? Nagkakasala ang mata mo. Saan mo ilalagay ang sarili mo? Ya Allah, hanggat dumating sa natiyabang managi si Satan. Talo na naman. Matindi na itong si Ayub. Hindi ko makayanan si Ayub sa kanyang pananampalataya. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awwab. Allahu Akbar. Nakidaan namin ng katotohanan na siya ang tunay na matimpi sa aming mga alipin. Ni'mal abd, ipinagpala ang alipin na katulad niya. Innahu awwab, siya si Ayub. Ad-damir al-muttasil yaudi ila Ayub, na siya ang tunay na pinakamatindi ang kanyang pagpuri, pagluwalhati, pagsamba sa Allah sa mga matindi, mga pagsubok na dumarating sa kanya. Pinuri ng Allah si Ayub dahil sa pagtitimpi at pagiging masabar niya. So, ikaw sister, nagduwaya lang asawa mo, hindi ka maka-move on, mag-move on ka na. Kapapayag ka at hindi, wallahi ang asawa mo kung tatanggapin siya ng Allah sa paraiso at pati ikaw rin ang patanggap sa paraiso, hindi papayag ang yung Panginoon ng asawa mo, isa lang ang anak niya. Isa lang ang asawa niya. Maraming asawa, ayaw at gusto mo. Maraming hindi makapag-move on, bro. Pero pag nag-asawa, nabaliw na daw. Nagkasakit na. Pagsubok. Bahal ka ng Allah. Wala kang magagawa kung ito ay tadhana. Ganun din, nawalan ka ng trabaho. Ganun din na ikaw ngayon na nagkakasakit. Hanggang ngayon, ilang taon ka na nagkakasakit. Balikan natin itong nangyari. Nasubukan sa yaman, nasubukan sa pamilya, pangatlo, ya Allah, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang alin? Susubukan ko muli. Dito mo na makikita na hindi na yan magpapasalamat sa iyong alipin. Anong pagsubok? Ya Allah, ayahan ako. Nagkaroon ng matinding pagsubok si Ayub na kung sa'y hindi may salarawan ngayon eh. Yung ibang mga pantas hindi may salarawan. Anong sakit yon ngayon? Yung AIDS, hindi lang AIDS. Kasi, ang sakit na kung anong meron siya, yung iba sabi nila ketong, yung iba yung sabi nila yung nagkakaroon na ng mga uod ang kanyang mga katawan. Pero, ang totoo na sakit ni Ayub, alayhi salatu wasalam, dahil yung ibang kanyang mga asawa ay nilayasan na siya. Kasi nakaka-transfer na. At sa tindi ng sakit na kanyang dinanas, na sinubukan siya ng Allah, ay siya ay halos buong katawan hindi magalaw. Allahu Akbar. Ano yun? Comatose, ustad. Anong nakakagalaw? Dila. Ang alin? Puso. Hiniling niya sa Allah na, ya Allah, kung susubukan mo ako ng matinding pagsubok sa aking kalusugan, panatilihin ang aking dila at ang aking puso, na tumitibok pa ang aking puso sa pagpuri luwalhati sa iyo at ganun din ang aking dila. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. In anni massani asy-syaitanu binusbin wa adhab. Yun, sa pamamagitan ni Satanas. Ang mga jin
o si Satanas, pwede kang magkasakit sa pamamagitan ng kanilang mga plano at kanilang mga gawain. Pwede rin sa tao, magkasakit ka dahil sa tao. Pwede yun, Ustad? Oo. Bakit? Ayaw nyo? Subukan nyo na makipagkapitbahay sa mga mangkukulang para makita nyo ang sinasabi ko. Lalo na kung hindi mabuti ang pakikitungo mo sa kanila. Kukulamin ka niya. May kamag-anak ako, yung paa niya, bro. Ayaw kong bagitin yung lugar kasi maraming nanonood siguro dito, baka masaktan sila. Tapos, pag umahaba yung tubig, nag-high tide ang dagat, ang kanyang paa, laking-laki, tapos kasya sa isang baldi. Tapos, pag naglo-low tide, umihina na rin yung kanyang paa. Lumiliit din. Ang dami. Yung iba, yung tiyan. Lumalaki, nag-high tide. Yan, mga ano yan, mga uring, mga kaalamang itim o pangkukulam na ito'y bawal, ito'y shirk. At ang sino mang mag-aral dito, ang hukom dito ay shirk. Dapat siyang ilayo sa lugar. So kung mayroong sharia sa isang lugar na sharia ng Islamia, pwede siyang patayin. Dahil siya lang mag-isa makakapinsala sa maraming tao. Ang Islam, akhafu dararain. Ang kukunin natin, yung maliit ang kanyang may dudulot na kasamaan. Maski sabihin mo malaki ang pamilya, ganito, maski na kayo mangkukulang, kayo lumilipad paggabi na lahat ng mga tao na pinag-aaway-away niya. Tapos nagkakasakit pa yung lahat-lahat doon dahil sa kanyang dapat mawala siya sa mundo. There is no reason for her and to him to stay in this world. Because there is no good on him. Hindi na yun pwede. Mga kapatid, dito sa mundo ang kailangan magparaya at magpagawa ng kabutihan at tulong sa kapwa. Bilang panghuli, anong nangyari sa pangatlo? Sinubukan siya ng Allah at ganun din sa nangyari sa kanyang pagsubok ay nanatili siya sa kanyang igaan. Inilayo siya sa lugar. Nung siya ilayo sa lugar, mga kapatid, hanggang napalayo na, natitira na lang ang isang matiisin sa kanyang mga asawa na nagtiis sa kanya. Allah, Masya Allah. Alam mo, ang magandang kwento, ang tinafsir dito ng mga pantas, ang kagandang doon, ang asawa mo na tunay kanyang mahal dahil sa pananampalataya, sa pagmamahal, pag nagkasakit ka, hindi kanya iwan. Tandaan nyo kung may mga nakikita kayong mga asawa na nagkasakit, tapos hindi na makayanan ng babae, o di kayong lalaki, ganun din, nagkasakit yung asawa niyang babae, hindi na makayanan, hinihiwalayan niya. Yun yung mga taong samranaw na daukod yan. Daattindig yan. Ha? Wala siyang tunay na pagmamahal dahil ang inaharap lang pala niya ay yaman o ganda. Pag natigulang, may sakit na, wala na. No, ang tunay na pagmamahal pero walang iwanan. Ang kanyang asawa, hindi iniwan si Ayub, alayhi salatu wasalam, at siya lang ang natitira. Pero, noong nagkasakit siya, lagi siyang pumupuri, lumuwalhati sa Allah. At hindi na makayanan ni Satanas, ni Iblis, dumating siya sa kanyang asawang babae. Ganyan minsan, pag maski strong ang iman mo bro, totoo ka, hindi ka makayanan ni Iblis, minsan doon pupunta sa asawa mo. Kaya minsan makinig kayo mabuti sa asawa nyo. Piliin nyo yung mabuti, yung tama. Yung alam nyo makakapinsala, hindi mabuti, nagsusulsol para magiwaywalay kayo ng mga kamag-anak mo, huwag mo pakinggan. Papasokin mo dito, doon mo yun palabasin. Kaya minsan na hindi mabuti rin ang kanilang mga sulsul. Si Ayub, dumating sa kanya isang araw ang kanyang asawa. Dumating si Satanas sa kanya. O babae, kumusta na ang iyong asawa na si Ayub? Hanggang ngayon, nandun pa rin sa kanyang higaan. Hindi makagalaw. Nakahandusay hanggang ngayon. Tanging ang kanyang dila at puso lamang ang natitira. Sobrang hirap na pinagdadaanan niya. Sabi ng matandang ito na si Iblis, kawawang propeta. At ikaw ang kawawa? Masyado kang matiisin. Bakit nagpapatiis ka sa ganyan? Di ba ang asawa mo propeta? Sabihin mo sa kanya na pagalingin siya ng Allah. Baka gumaling.
Pumasok na si Satanas sa babae. Oo nga, no? Yun, hindi nagrereklamo. Pinakamabuting babae, hindi nagrereklamo. Wallahi. Bakit? Nung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang parais, ang impyerno, ang daming nandoon, karamihan mga babae. Ustad, bigyan mo ng hustisya, huwag mo putulin. Bakit? Ano bang kasalanan ng mga babae? Wala. Hadith ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi? Akthar ma ra'aytuhunna fil janna fin nar an-nisa. Mas sababu dhalik ya Rasulullah li'annahunna tukthirna al-la'an. Dahil sila ay sa madaming kanilang mga bunganga, ang kanilang bibig na lagi na lang nagmumura o naglalabas ng mga hindi mabubuting salita o mga chismis o panlilibak, paninira sa kapwa. Karamihan yan, makikita yan sa babae. Ganun din, hindi lang babae, pati lalaki kasama. Sim-sim, sawa-sawa. Marites. Ngayon, doon sa pagsubok na yun na dumating sa kanya, sabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino pa? Dahil takfurna al-asir. Allahu Akbar. Takfurna al-asir, ishma'na hada, yaqulu ba'du salaf, ba'du ulama, yung babae na hindi man lang marunong mag-appreciate ng mabuti sa kanyang asawa. Yung laging nagrereklamo sa kanyang asawa. 10, 100 na mabuti na gawin ng lalaki para sa pag-aaruga, pagmamahal sa pamilya, sa asawa, hindi man niya may pakita ng lantaran, patago sa puso. Isa lang ang pagkakamali mo, nawala na yung lahat. Dumating ka sa bahay na ang dala mo ay bulag, gusto niya ng aruan. Mapay niya, mama, kami ako manam. Saya niyan. May mga ganun. May mga lalaki na kahit anong may dating mo, tapos nagre-reklamo pang asawa mo. Pasalamat ka, mayroon. Kung wala kayong makain. Wallahi, alalahanin ninyo, mga kababaihan, isa sa mga dahilan na pwede kayong makapasok sa paraiso ay dahil sa lalaki. Kung mamatay ang isang babae, nalulungkot ang lalaki at naguhumaling ang sobrang lungkot niya, ihiling niya sa Allah, ya Allah, tanggapin sa paraiso ang aking asawa. Marahil ikaw sa panalangin pa lang ng asawa mo, tanggap ka sa paraiso dahil sa asawa mo. At yan ay sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law amirtu bi amiran, kung mayroon pa hadith na sabi ni Propeta na ako ay sasabihin na sambahin o magsujud bukod pa sa Allah, sasabihin ko sa mga kababaihan na magsujud sila sa kanilang mga asawa. Ang pagsujud ng babae sa asawa ay ang pagsunod ng kabutihan sa kanila. Pakinggan ang payo. Sumunod kung makakabuti. Hindi yung magsalita yung asawa mo, hindi pa natatapos na. Iba yan. Mayroon din kami na pamilya namin na ganito. Isyada. Walang paanuan ng pamilya. Sinasabi dito, Islam. Kaya bro, kung kayo may asawa na masunurin sa inyo, wallahi mahalin nyo ng mabuti. Igalang mabuti. Halikan nyo sila araw-araw. Para maramdaman nila ang tunay na pagmamahal ninyo sa Kanya. Wallahi. Pagsunod. Bilang panghuli mga kapatid, si Ayub alayhi salatu wasalam, anong nangyari sa kanya? Yun na nga, pero hindi siya nagreklamo. Anong sinabi dito sa aya? Wa idnada Ayub, wa Ayuba idnada rabbahu. Si Ayub hindi nagreklamo. Sabi ng kanyang asawa sa kay Ayub, Ayub, ilingin mo sa Allah na gumaling ka, napakabuti mo. Tumutulong sa kapwa ka mag-anak, isa kang propeta, nahihirapan ka ngayon. Sabi ni Ayub, bakit? Ilang taon na ba tayo dumaan ng marangyang buhay? Mga mahigit 40 taon. Sa isang riwaya, 70 taon. Sabi niya, ilang taon ako nagkakasakit ngayon? Mahigit 8 taon na nandyan ka lang sa igahan. Sabi ni Ayub, Allahu Akbar. Ang 40 taon na karangyaan, itong 7 taon lang na paghihirap ko dito, hilingin ko sa Allah na pagalingin ako. Humiling siya. Rabbi massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Mga kapatid, napakagandang dua ito.
Hilingin nyo kung anong sinong may pinagdadaanan na hirap. Rabbi massan yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aking Panginoon, ako ngayon ay nasa matinding pagsubok. At kayo ang tunay na pinakamahabagin, pinakamaawain. Sinagot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ni Ayyub alayhi salatu wasalam sa pagtanggap ng kanyang panalangin na ito. Sabi ng Allah, Orkod birijlika hada mubtasilun baridun wa syarab. Kasi siyempre, hindi ka naman bigla na lang gagaling. Kailangan may sabab. Itong paa mo, sabi niya, iano mo dyan sa tubig na yan, tapos maligo ka dyan, at uminom ka dyan bilang inumin mo. Gumaling si Ayub sa kanyang karamdaman. Bumalik sa pagkabata. Maganda ang kanyang pangangatawan at lahat ay bumalik na. Wa kadhalika nanjaynahu. Yan yung mga habag at awa namin sa mga taong tunay na nananalig sa amin, na anumang mga pagsubok nila, ito'y aming tinatanggal sa kanya. At gumaling na, at marami pa doon dahil sa kakulatan ng ating oras, mga kapatid, ilan lamang ito. Ad-durusul mastafada min hada, ang mga mabubuting aral na ating mapupulot dito, Una ay, annal abdal mu'min labuda an yashkurullah subhanahu wa ta'ala bini'ami. Ang isang Muslim na mananampalataya dapat nang laging magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palagian. Hindi lang yung kung wala o meron. Annang ni'matid dunya mata'uhum la yadumu bal yazul fil lahdatin wa'ida wa na'imul muqim alladhi la yazul fahum ni'matul jannah. Correct. Ang mga dito sa mundong ito ay panandalian ang lahat. At itong panandalian ay hindi mananatili. Ang tunay na mananatili ay ang gantimpala ng Allah, ang kanyang paraiso. Na yun ang hangad ng bawat isa sa atin. Innamal muslim labuda an yahmadullah subhanahu fi sarra'i wad darra. Ang totoong Muslim na mananampalataya sa hirap at ginawa, lahat na alaala niya at nagpapasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dahil sa bawat hirap ay mayroon itong ginhawa. Inna Allah azza wa jal ya'udul abdu khairan bimma akhada minhu wa yaltaf bihi wa yarzuquhu. Anumang pagsubok na nawala sa'yo, na dumating sa'yo, papalitan ito ng Allah ng kabutihan. Mark my word. Sabi ko, anong kabutihan? Lalo na magtimpi ka para sa Allah, paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang igagawad dito pa lang sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.